Ang Rain or Shine Elasto Painters daw at ang Magnolia Chicken Templados ay ready na ituloy itong kanilang pinaplano na trade. At ayon doon sa mga insiders, ito si Coach Yengia, wala naman siyang objection na makipag-trade dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Kahit na sa SMC, walang problema itong si Coach Yeng. Basta sila ay hindi malulugi dito sa usapan. At mukhang dito sa trade proposal naman ay hindi malulugi itong lineup ng Rain or Shine Elasto Painters. At maganda naman daw itong pinopropose ng Magnolia Chicken Templados. Ayon dun sa mga insiders, mukhang ang gagawin daw nitong Magnolia Chicken Templados ay i-offer na itong si Calvin Abueva at itong si James Laput dito sa Rain or Shine Elasto Painters, kapalit nitong si Kit Datu at si Kaylan Tiongson. Yan daw ang gustong gawin ngayon ng Magnolia at sigurado raw na kapag yan ay nangyari, papayag itong si Coach Yeng Giao. Dahil balanse naman yung trade, hindi sila malulugi sa ganyang usapan. Kaya ito ang malamang na gawin talaga ng Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na ibigay nga nila yung mga players na nabanggit, asahan natin na magiging mas maganda ang transaction dito at magiging mabilis dahil itong si James Taput at Calvin Abueva sigurado namang mapapakinabangan niya ni Coach Yeng Giao, kaya hindi yan magdadalawang isip na tanggapin itong offer ng Magnolia. At ito namang Magnolia, kapag nakuha nila si Kit Datu at si Kaylan Tiongson, alam natin kung anong mabibigay nitong tulong dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya asahan natin na magiging maganda itong trade na mangyayari at sigurado na magiging balanse ito para sa mga nabanggit na koponan. At yan ang dahilan din kung bakit natitiyak natin na siguradong ma-approve ang nasabing trade at hindi ito magiging yung i-disapprove o i-reject ng trade committee ng PBA. At ang napag-uusapan ngayon, yung sister team naman nitong Magnolia Chicken Templados, itong San Miguel Beer. Ayon dun sa mga nasa kampo nitong si Coach Leo Austria, ito raw SMB ngayon ay gusto na gumawa ng isang trade at dahilan daw niyan ay sa tingin ng San Miguel ay parang medyo mahina pa yung kanilang lineup ngayon. May mga magsasabi na paano naging mahina itong San Miguel, ang lakas-lakas na nila. Pero ang problema kasi medyo tumatanda na yung kanilang roster. At ang report daw ngayon mukhang itong San Miguel ay interesado na makuha itong si Chris Newsome kung sakasakali. Itong si Newsome ay magiging free agent na pero gusto na raw itong kunin kaagad-agad ngayon ng San Miguel Beer. At willing daw silang makipag-trade dito sa Meralco Bolts. Medyo mahirap itong gusto ng San Miguel Beer sa totoo lang dahil ito si Chris Newsome, kung yan magiging unrestricted free agent na, sa tingin ko malamang ang destinasyon yan ay Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung makukumbinsin ng management ng SMB na sa kanila lumipat si Newsome. Kung sakasakali na sa San Miguel mapunta si Chris Newsome, abay maganda yan para dito sa San Miguel dahil alam natin na nangangailangan ngayon ng additional na point guard ng SMB, lalo na at umalis na itong si Simon Enciso. Kaya sigurado na magiging interesting yung negotiations dito sa panig ng San Miguel at ng Meralco Bolts. Dahil ang Meralco alam nila na kinakailangan nilang ma-retain ito si Chris Newsome. Ang problema kapag ito yung naging unrestricted free agent, pwede na itong umalis basta-basta na lamang at yan ang problema ngayon dahil hindi na sila makakakuha ng kapalit nito ng ganyan-ganyan na lamang. Kaya yan ang aabangan natin kung matutuloy nga itong gagawin paglipat ni Chris Newsome dito sa lineup ng San Miguel Beer na inaabangan na ng marami dahil alam natin matindi yan kapag nagpunta at nakasama si Junmar. Ngayon, ang latest naman report dito sa Barangay Ginebra, siyempre masaya ang mga fans ng Ginebra dahil nanalo sila kontra dito sa TNT Tropang Giga. Pero hindi lang daw yan ang balita ayon dun sa mga nakakausap ng mga insiders dito sa kampo ni Coach Tim Cone. Ang Barangay Ginebra daw ngayon ay gustong siguraduhin na sila ay magiging mas malakas pa yung line-up dito sa mga darating na araw. At ang kinakausap daw nila ngayon para sa isang posibleng trade ay itong Northport Batampier. Dahil ito raw Northport ayon doon sa mga reports na sabihin na nating lumitaw ngayon. Well, recently, ayon dito kay Snow Badwa, mukhang baka daw ito ibenta na dito sa Strong Group Athletics. At ang gusto ng Ginebra bago mabenta itong Northport Batampier ay makakuha sila ng mga players na magagamit talaga. At iyan na nga ang magiging sitwasyon ngayon. Kukuha sila ng mga players
na magagamit ni Coach Tim Cone sa kanyang rotation bago tuluyang mawala at mapunta sa strong group ang Northport. At kapag nasa strong group na ang Northport, sigurado na hindi na yan magiging farm team ng SMC. Kaya nga, gusto nang pumitas ng Ginebra. Malamang daw to si Arvin Tolentino at itong si Joshua Monson ang makuha ng Barangay Ginebra. At kapag yan ay natuloy, itong Barangay Ginebra, magkakaroon ng mas malalim na bench. At yan yung kinakailangan ngayon nitong si Coach Tim Cone talaga. Dahil ayaw ni Coach Tim Cone na magkaroon siya ng issue pagdating dito sa rotation. Nakita naman natin dito sa serye sa TNT, yung ibang players ng Ginebra talaga hindi pa rin makakontribute. Kahit na malalim yung bench niya, tingnan sila Malonzo, si Abarrientos, nahihirapan pa rin umiscore kontra TNT. Kaya ang paniwala ni Coach Tim Cone, ang susi dito ay yung pagkuha ng iba pang players mula sa Northport Batampier. At yan nga ang binabalak ngayon nitong Barangay Ginebra. At ang huli nating balita ngayon ay tungkol naman dito sa Meralco Bolts. Kagaya ng sinabi natin, gustong makuha nitong San Miguel Beer si Chris Newsam, pero itong Meralco Bolts ay mukhang hindi papayag dyan. At ngayon, ang problema kasi ng Meralco, itong si Chris Newsam, magiging unrestricted free agent. So, ibig nito sabihin, sa ayaw at sa gusto ng Meralco, kung ito si Chris Newsam ay magdesisyon na umalis, wala silang magagawa dyan. Dahil sabi nga nila, kahit naman malaki offer nitong Meralco Bolts dito kay Newsam, kung talagang nagdesisyon na siya na umalis na dito sa Meralco, ay no choice na Meralco kung hindi tanggapin yan. Ngayon, ang kinakailangan. Kaya naghahanap sila ng mga players ngayon na pwedeng magamit at makuha kung sakasakali nga. Dahil syempre, alam naman natin na resourceful din naman itong kumpanya ng MVP Group at gagawin nila ang lahat para masiguro na sila ay mayroong mga players na magiging available na papalit dito kay Chris Newsam kung sakasakali. Nandyan of course itong si Robert Pollock sa Index o kaya si Cedric Fairfield dito sa Blackwater. Although aminin natin na itong si Fairfield o kaya si Pollock malamang dyan yan mapunta sa TNT Tropang Giga, lalo na at wala itong si Jason Castro. Kung sakasakali na itong si Fairfield ang mapunta dito sa TNT, malamang itong si Pollock dalhin dyan sa Meralco at itong sa NLEX kung sino man yung magiging matitira pa dyan sa Blackwater, ayun ang ibibigay dito sa Road Warriors. Kaya maraming posibilidad na pwede pang mangyari dito at marami pa kinakailangan na ikonsidera. At alam naman natin na hindi pa huhuli itong NLEX Road Warrior, itong Meralco Bolts sa pagpapalakas ng kanilang koponan. Kaya itong magiging lineup ngayon ng Magnolia ng Meralco Bolts, kahit na mawala si Chris Newsam, masahan natin na gagawa ng paraan itong Meralco Bolts para sila ay maging contenders pa rin at manalo ng isa pang kampyonato dito sa PBA. At of course, yan na ang mga balita natin ngayon. Kaya again, as usual, mag-subscribe po kayo at i-click yung like button para hindi kayo makalilimot at makakakuha ng notification para sa mga updates.